Miss Philippine Coast Guard. There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumpirmadong sa mga tao ang ilan sa mga na-recover na buto mula sa Taal Lake. Sunod nang aalamin kung ilan sa mga ito ang labi ng mga missing sa bungero. Nagbigay na ng DNA samples ang ilang kaanak ng mga nawawala para maihambing sa DNA mula sa mga na-recover na buto. Nakatutok si Ian Cruz. Mula noong Huwebes, 5 sako ng mga buto ang natagpuan ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa kanilang paghahanap sa mga labi ng nawawalang sabungero matapos suriin ng PNP sa Camp Crame. Lumabas na meron itong kahalong buto ng tao. Na nakuha ay sa tao talaga or May mga na-recover ng mga animal remains, may human. 4 na sako ang nakuha ng mga technical divers sa ilalim ng Taal Lake kung saan sinabi ng whistleblower na si Julie Patidongan itinapon ang mga nawawalang sabungero. 1 sako naman ang na-recover sa tabi ng lawa, lugar na sabi ni Patidongan dinadala ang mga biktima bago itapon sa tubig. Halo-halo, no? Kasi alam nyo naman na may farm yan dyan sa lugar na yan. Eh. Ang Taal ay farming yan. So, andyan na lahat na makikita natin. At mix-mix na ang ating mga tinitingnan ngayon na mga... Kaya kasama sa ating processing dyan, ang pag-differentiate kung ito ba ay animal origin or human origin. 34 na sabungerong nawala sa iba't ibang lugar sa Luzon mula April 2021 hanggang January 2022. Pero ang sinasabi ni Patidongan, maaari raw umabot ang bilang sa mahigit 100. Nagsasagawa na ang PNP ng cross-matching ng DNA samples ng mga kaanak ng missing sabungeros. I was informed na 12 po doon sa mga kaanak po na mga missing sabungero po ay nakuhanan na po ng DNA profile. So we are just waiting for the official result to be issued by the forensic group kung may magmamatch po dito sa mga possible human remains na nakuha po natin. Ang cross-matching ng mga buto, ng mga remains to the possible kins na nagbibigay ng mga standards is madali lang, mabilis lang naman yan. Pero hindi natin mabigyan talaga ng oras dahil hindi nga natin alam ang mga complications na mag-arise kasi this is a technical process, very technical examination. Kabilang sa mga nakapagbigay na ng DNA sample, ang ina ng nawawalang sabungero na si Edgar Malaka. Nay, kayo ba nakuhanan na ng sample? Oo, Kailan po? Friday ng gabi. At ang kapatid ng biktimang si Michael Bautista. Nung narinig po namin na meron na pong na-recover na sako and then ang laman niya ay buto, napakasaya po namin kasi doon po natin mapapatunayan yung testigo namin hindi nagsisinungaling. Umaasa pa rin po kami na marami pang makita at the same time meron po mag-positive pagdating po sa mga DNA para matuldukan na po yung kaso na to. Kapag may DNA na nag-match sa mga na-recover na buto. Major breakthrough po yan because this will prove our earlier assumptions na talagang pinatay na talaga itong, at least we're talking about the 34 missing sabungeros na hawak na cases na hawak po ng CIDG. Nananatili pa rin dito sa Camp Crame ang 12 aktibong pulis na isinasangkot sa pagkawala ng mga sabungero. Ayon sa PNP, mas maigi kung makikipagtulungan sila sa investigasyon. It will be a welcome development po kung any of these 12 PNP personnel under restricted custody will really cooperate in the ongoing investigation po because at the end of the day, ang objective po natin dito ay bigyan po ng hustisya ang mga biktima pati na rin po ang kanilang mga pamilya. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Nagkita sa isang pagtitipo ng mga kaanak ng mga nawawalang sabungero at whistleblower na si Dondon Patidongan. Ang kanilang iisang panawagan, hustisya. Nakatutok si Dano Tingkungko. Ngayong kaarawan ni Carmelita Lasco, ina ng isa sa mga missing sabungero na si Richard Lasco, nakipagtipon siya sa iba pang kaanak ng mga nawawala.
Bumuo sila ng grupo para mapag-isa ang mga hakbang para makamit ang hustisya na anilay ilang taong naging mailap. Ito na ang regalo sa akin, yung makita na ang aking anak. Sana magkaroon na talaga ng hustisya. Masakit sa isang magulang ang ganitong ginagawa ng mga taong mga may pera. Binibili ang tao. Kailangan nating siguraduhin, kaya po nandito yung Justice for the Missing Sabongeros Network para siguraduhin walang whitewash, walang sacred cows, at lahat ng dapat managot ay managot. Masaya po ako at nalulungkot dahil sa tagal po ng ilang taon na paghahanap po namin sa mga mahal namin sa buhay, ngayon po, nagkaroon na po ng linaw at pag-asa. Mula noong lumitaw si alias Totoy. Nakaharap nila kanina si Dondon Patidongan alias Totoy na nagpasabing hindi siya magtatagal sa preskon dahil sa banta umano sa kanyang buhay. Mga taong umaasa sa akin para sa hustisya nila. Itong mga mga kamag-anak nitong missing sabongero. Sana doon sa Taalik may magpasitive na kamag-anak nila para mabigyan na ng hustisya. Hindi nga namin ina-expect itong si Dondon Patidongan eh. Alam na namin siya even before na right hand talaga. Binigyan kami ng tamang witness na nakakaalam ng likom ng bituka niya at 10 namang kasamahan niya. Hindi naman tiyak sa ngayon kung ilan lahat sa mga kaanak ang makikipagtulungan lalo't may mga dati nang nag-atras ng kaso bago lumitaw si Patidongan. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, Nakatutok, 24 Oras. Nasawi ang isang nagtitinda sa bangketa matapos maatrasan ng bus sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Nawalan umano ng preno ang bus na nakasagasa rin ng mga nakaparadang motorsiklo. Nakatutok si James Agustin. Masdan ng isang pampasaherong bus na huminto sa bahaging ito ng Commonwealth Avenue sa Quezon City mag-alauna ng hapon kahapon. Ilang saglit pa unti-unti nang umaatras ang bus. Napaatras ang taxi na nasa likuran nito at nakaiwas. Habang ang bus tuloy lang sa pag-atras hanggang sa nabanggang nakaparada motorsiklo. Natumbok din ang ilang nagtitinda malapit sa bangketa. Napatakbo ang mga tao sa lugar. Ang isang babae na puruhan na tuluyang nakaladkad. Bahagyang nahagip din ng isang SUV. Huminto lang ang bus matapos tumama sa poste ng footbridge. Unti-unti po siya umaatras. Bali po, may nagtitinda dyan ng mga vendors ng mga gulay po. Bali, yung may motor dyan na isa, nakuha niya po. Ang buti po, wala kami dyan. Yung paninda namin na yan lahat, nasagasaan niya po. Sa video na ito, makikita na nasa ilalim pa ng bus sa 53 anyos na babaeng biktima na isa palang tendera ng gulay. Naipit ang kanyang paa sa gulong ng bus, kaya naging pahirapan ng pagliligtas sa kanya. Sinubukan namin itagilid yung bus para maiangat yung babae na naipit. Ang problema, hindi talaga kaya, sobrang bigat. Kaya siguro umabot kami ng 15 to 20 minutes before na rescue. Ginamitan na namin siya ng 2 jack plus yung bato, pinatungan namin para umabot yung pagkaangat doon. And then habang inaangat yung bus, yun, hinila na namin yung biktima. Naisugod pa sa ospital ang biktima pero binawian ng buhay pasado alas 6 kagabi. Ayon sa pulisya, may rutang Alabang Fairview ang bus at may sakay pang mga pasahero na mangyari ang aksidente. Nagbaba po siya ng pasahero doon. Pagkababa po niya ng pasahero, yun po, naramdaman niya po na wala na pong brake yung minamaneho niyang bus. Hanggang sa hindi niya na po nakontrol, ayun po, umatras po yung bus hanggang sa may mga tinamaan nga po. Lalaliman pa po natin sa yung investigasyon para malaman po natin kung ano po ba talaga yung totoo pang nangyari. Tumangging magbigay ng pahayag ang 50 anyos sa lalaking bus driver na nasa kusudian ng QCPD Traffic Sector 5. Maharap siya sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide and multiple damage to properties. Para sa GMA Integrated News, James Agustin, Nakatutok, 24 Oras. Nagkasira-sira ang bahagi ng coral reef malapit sa Pagasa Island, kasunod ng pagsigsag ng fishing vessel ng China roon nitong Hunyo.
Nakapaminsala sa mga bahura ang parachute anchor na ginamit ng barko para di tangayin ng alon. Nakatutok si Chino Gaston. June 8 nang namataan ng mga mangingisda ang Chinese fishing vessel na ito sa isang bahura mahigit 2 kilometro mula sa silangan ng Pag-asa Island. Paniwala noon ng mga residente at ng Philippine Navy, sumadsad ang barko dahil sa masamang panahon. Kalaunan, hinatak ang barko ng isa pang fishing vessel. Nang puntahan ang lugar nitong June 17 ng mga diver at marine scientists ng Palawan Council for Sustainable Development, tumambad sa kanila ang mga putol na hard at soft corals. Core zone pa naman ang bahura o ang pinakamahalagang bahagi ng marine ecosystem. Nakita din sa lalim na 9 meters ang isang parachute anchor na sumaklob sa higit 300 square meters na coral reef. Ayon sa PCSD, ang parachute anchor ay ginagamit para hindi tangayin ng alon ang isang barko sa bahagi ng dagat na masyadong malalim. Without sunlight, the coral reef will die. There are millions of plants and animals thriving, living in the coral reef. So such destruction will greatly affect ng ating coral ecosystem. We employed po two methodologies for this assessment. One is the rapid underwater assessment using scuba. So basically, we measure the extent and we document everything that we found na relevant po dun sa incident. And the other method that we employed is the reef scan. Sa taya ng PCSD, mahigit 11 million pesos ang pinsala sa mahigit 400 square meters ng coral reef. Isinumite na ng PCSD ang mga rekomendasyon nila sa National Task Force on the West Philippine Sea. The findings of the PCSD will be transmitted to the NTF-WPS, wherein the Department of Foreign Affairs and the Department of Justice are also part. So it's up to these two agencies how they can be able to enforce these damage claims. Ayon sa Philippine Coast Guard, napag-alaman nilang China ang may-ari ng nakapamerwisyong fishing vessel. We know for a fact that when it ran aground, it immediately communicated with the Chinese Coast Guard. So it goes to show that they know each other. Sinusubukan pa namin nakuhanan ng pahayag ang Chinese Embassy tungkol sa insidente. Prioridad na ng PCG at PCSD na tanggalin ang parachute anchor na nakatabon sa coral reef. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Na-inquest na ang lasing na pulis na nanutok ng banta at nagpaputok ng baril sa Lucena, Quezon. Pinamamadali na rin ng PNP Chief ang pagsibak sa kanya sa serbisyo. Nakatutok si Mariz Umali. Asan yung kasama mo? Bilang nanutok ng baril. Asan yung kasama nun? Napapatayin kita. Nagbanta pa. Ilabas mo yung doon na yun. Kuya, wala po dito, kuya. Nakain kaya kita. At nagpaputok ng baril ang lalaking ito sa isang tindahan sa Lucena, Quezon noong Sabado ng madaling araw. Ang lalaking nahulikam kinilalang si Patrolman Rodolfo Avila Madlang-Awa, pulis na nakadestino sa Lopez, Quezon. Batay sa investigasyon, lasing siya nang bumili ng yelo sa tindahan noon. Nang may iba pang customer na bumili, bigla niyang pinagbantaan at tinutukan ng baril. Kasunod ng insidenteng yan, isinuko siya ng kaniyang kapatid sa presinto at ikinulong sa Lucena Custodial Facility. Simple lang po, ma'am. Mao ito, nalasing. Hindi kayang kontrolin yung sarili niya nung mag-ano siya. This is really unforgivable, sabi nga ng ating Chief PNP. At yung mga ganitong klaseng pulis ay hindi dapat tumagal sa serbisyo po. Na-enquest na ang pulis para sa patong-patong na reklamo. Grave threats, unjust vexation, slight physical injury, illegal discharge of firearms, and alarms and scandal. Nadisarmahan na rin siya at mahaharap sa administratibong kaso. Ang gusto po ng ating Chief PNP ay i-subject po siya sa summary dismissal proceeding para mas mabilis po yung gagawing pag-dismiss po sa kanya sa serbisyo po. Tumanggi magbigay ng pahayag si Madlang-Awa. Sinusubukan pang kunin ang panig ng mga nagreklamong biktima. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras.
At kaugnay pa rin ang kaso ng mga nawawalang sabongero, kabilang ang isang retiradong hepe ng NCRPO sa mga sinampahan ng reklamong administratibo ng whistleblower na si Dondon Patidongan sa Napolcom. Target ng Napolcom na matapos ang pagdinig sa kanyang kaso sa loob ng 2 buwan. Narito ang aking pagtutok. 14 na aktibo at dating pulis ang sinampahan ng reklamong administratibo ni Julie Dondon Patidongan alias Totoy sa Napolcom kanina na itinuturo niyang may kinalaman umano sa pagkawala ng nasa 110 sabongero. Kabilang dyan ang retiradong hepe ng PNP National Capital Region Office na si Police Major General Jonel Estomo at ang mga aktibong opisyal na sina Police Colonel Jacinto Malinaw Jr., Police Lieutenant Colonel Ryan J. Orapa at Major Mark Philip Almedilla. Kasama rin sa mga inireklamo ang mga non-commissioned officers na sina Police Chief Master Sergeant Arturo de la Cruz Jr., Police Staff Master Sergeant Joey Encarnacion, Police Staff Master Sergeant Mark Anthony Manrique, Police Staff Master Sergeant Anderson Abari, Police Staff Sergeant Alfredo Andes, Police Staff Sergeant Edmond Muñoz, Police Corporal Angel Martin. Dawit din ang 3 pulis na na-dismiss na umano sa serbisyo, sina Police Lieutenant Henry Sasaluya, Police Master Sergeant Michael Claveria at Police Corporal Farvi de la Cruz. Itong mga pulis na to, sila ang kumukuha ng mga missing sabongero galing sa farm. Sila ang nagdadala doon sa Taalik. Marami yan sila actually. Hindi ko lang mapangalanan dahil kilala ko naman yan sila sa mukha. Dahil yung binigay sa akin, medyo kulang to. Pinaliwanag din ni Patidongan kung bakit dawit si Estomo. Si General Estomo, siya ay membro ng ALPA. Pag sinabing ALPA, kasama siya sa hatian na tag 70 milyon. Isa yan na nag-udyok kay Mr. Atong-ang na, boss, patayin mo na si Dondon Patidongan para matapos na yung problema mo na yan. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng mga inireklamong pulis at ni Ang. Si Patidongan naging emosyonal nang matanong kung may nagtutulak ba sa kanyang may impluwensyang mga tao para gawin ito. Kahit sinong tao, pag ang pinag-usapan dito, pamilya, wala akong katatakutan sa kanila. Kung alam bulag sa buong pamilya ko, papatay niya. Kasamang nagain ng kaso ang kaanak ng mga nawawalang sabongero. Ayon sa Napolcom, i-verify nila ngayon sa PNP kung nasa kustodiya na ba nila ang lahat ng mga pulis na ito na kinasuhan. I-evaluate din namin muna yung mga kwentong nilalahad mo sa iyong affidavit. Hindi porket sinabi mo na sa affidavit, kami maniniwala kaagad. Bibigyan natin ng due process ang lahat ng mga pinangalanan ni alias Totoy. Papadala natin sila ng summons o kaya ng order upang sila ay sumagot din. Target ng Napolcom, sa loob ng 2 buwan, tatapusin nila ang investigasyon at makapagpapalabas na sila ng desisyon kung anong kaso ang nararapat isampa laban sa mga akusado. Most likely na kaso grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer. Ang penalties noon, ang pinakamababa ay suspension, ang gitnang penalty ay demotion, ang pinakamabigat na penalty doon ay dismissal from the service. Panawagan ng pamilya ng mga nawawalang mga biktima. Sana ma-review nyo yung mga files nitong mga kapulisan. Kasi hindi kami naniniwala na 20 lang to, 15, 30. Marami to. Sa mga nangyayari ho ngayon, pakatandaan po ninyo na meron po kayong maasahang hustisya sa National Police Commission. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras.